The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Malipayon gid nga pagpanamyaw sa inyo tanan nga nakabulog sa atong broadcast sa sining atong palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang inyo lagat Pastor Pertal Paraki kunyagin, no? Nalipay gid nga makalarad ako sa inyo sining ation paagi sa pagdala sang putli kagamiling nga mga pulong sa atong Ginoo. Ngani pabilin kamo susulod sining 30 minutos sa atong palatuntunan tinapay sang kabuhi. Yaring matahom nga bahin sa kasulatan para sa aton mga Salmo 31 versikulo 23. Psalms 31 verse 23. Mga pulong sa inyo nagsiling, higugmaan ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga balaan niya. Ang mga matutom ginatipigan sa Ginoo, nga nagabalos sing bugana sa nagahisayo sing maayo. Mga biyan, kamusta kamo sa adlaw? Di parado na kamo sa aton pagtuon sa pulo sa Dios. Padayon kamo sa pag-communicate diri sa aton. Salamat gid sa inyong matutom gid, no? Sa pag-text diri sa aton. Ari akong cellphone number liwat, isulat nyo ni 0917-564-5089. Globe ini, no? Namo sa inyo ang Globe man. Again, 0917-564-5089. Kabay pa nga mag-communicate makabuti sa aton pagi sa inyo mga text messages. Karon, mag-pamati na ikitirisi sa kambahanon. Nagapati ka mo sa, nagatuwa ka mo sa mensahe sa kambahanon. Kasilingit, there is power in the blood. Kag matuod kit nga may gahom ang ginpahis ang Diyos pagi sa hamiling nga dugo. Ang maraming sa sambanon nga gindala sa atong singation. Wala rin kita kihapon sa kapitulo 31 sang Salmo. Natapos na nato sa versikulo 6. Kagaari na kita sa versikulo 7 sang Salmo kapitulo 31. Ano ginasilin sa versikulo 7? Basaho nato ni verse 7, 31 verse 7. Magakasadya ko kag magakalipay sa imo maligon nga paigugma. Kay nakita mo ang akon kapipitan. Nakilala mo ang akon kalag sa kalalatan. Tiya mo ini ang experience ni David. Sa mulihi, na-experience man niya ang kaluoy sang Diyos. Kasi niya diri sa sininga verse, niya, thou hast seen my affliction. Nakita mo ang akon kapipitan. Thou hast seen my troubles, and thou hast served my soul in adversities. Nataho man sa nga kamaturan, di ba? Dako ini nga comfort sa aton. Yang ginugali naton, akita niya. Nakaibalo siya. Karakita niya ang aton mga ginagyan. Hindi inilipod sa iya. Kung kaysa ginakusar ang Diyos, ang iba nga matao nga, ano ng Diyos nyo naman? Nagkakalamatay lang sa gutom dito sa Ivory Coast. Kita yaman eh. Muna bala? Nagina-question nato ng Ginoo sa iya mga pagi. Initanan dayag sa mata sa Ginoo. Ang nakatabo dito sa Marawi, nakita man na sa Diyos. Kakayahan na iba nag-question sa Ginoo. Nga Ginoo, inapabayaan mo lang nga. Hindi na ito matungkad niya ang kinaalam sa Diyos. Kung ginahimo niya ina, ginialaw niya ina, nabalaan niya na tanan. But He allowed that to happen for a purpose, for a lesson nga para matunan ta. Iba sila hindi pa nato maintindihan karon na pang mag-abot adlaw nga hoping nga ipahayag sa Ginoo, i-explain niya sa aton nga mo ng katabo. Apang diri makita nato ning kamaturan siling David sa Ginoo, you have seen my troubles. And that is a great comfort in knowing that God sees us, sees you in your troubles. Taong malabas ning dinalaan bala sa Exodo
sang panyimpo sa mga Israelinon nga ginulipon sila sang sa mga Hiptohanon. Maayo pa to sang buhi pa ya si Jose, kag buhi pa tong Pharaoh nga nagadumala, kahit protektado sila. Gintagaan gid sila si Jacob kaya mga kabataan sing manami nga lugar. Nistara nila. Pero sa kuha na si Joseph, kuha naman tong Pharaoh nga nagaprotect sa ila, nagbulos siya isa ka ruler sa Egypt yung way nakakilala sa mga Israelon. Kagin esklabo sila. Gin paobra sila sa tamagi kabudlay na trabaho. Gani nagasiling din sa versikulo 3 ang Exodus 3. Ini mga Israelinon ini nga nagsiling sila sa Ginoo. Niyan nagsiling ang Ginoo sa ila, sa nagareklamo sila. Nakita ako ang kapipitan sang akon katawan nga yara sa Ehipto. Nakita niya, kay balo siya. Grabe ang ila pagantos, kag sila niya pag-isin sa Ginoo. Kag nabatian ko ang ila panghakroy, ang ila pagtuaw, bangod sang ila mga agalon sa pangabudlay. Naibalaan ko ang ila mga kasubo. Amo ning kamaturan nga nagahatag man sing comfort sa aton. Salamat ang Diyos gali tungod sa pagkagamanan. Nakaibalo siya. Ako nagaantos ka to, kita ara man siya nga nakaibalo sini. Siya nagahatag man sing tuman nga bugay agun makaya nato ng mga pagantos. Agi ko ini. Agi man ninyo. Amo ni makita natin sa Exodus Kapitulo 3. The Lord had seen the affliction of His people. He heard their groanings. He knew their conditions. Kasi nandiyan sa masunod ng versikulo, nagpanaw ako sa pagluwas sa ila gikan sa kamot sa mga Hiptohanon. So God came down after knowing and hearing their groanings. Nanawag siya. Dahil ano ginihimo niya? Kinapoy niya si Moises nga magalid sa sining katawan niya ni. Kaya nakagwa sila dito sa Ehipto. Madamo nga mga milagro ginpayag sa Diyos sila dito sa kamingawan. Tubtob nga nakalambot sila sa duta sang saan. Kaya ang Ginoo nagpanawagid. The Lord came down. He came down to deliver them. Jesus saw. May isa man din ka-incident pala sa Marcos Kapitulo 6 versikulo 48. If you have Bibles with you in Mark chapter 6 verse 48. Kung nakita simpo siguro nga patpasin na dira magbasa. Pero ang account dira nga Ginoo nagpabilin dito sa land o kung sa duta. Ang iyang mga disciples nagsakay-sakayan dito sa tapok sila sa dagat sa Galilea, the Sea of Galilee. Kagsang ang Ginoo yan nagpabilin kay nag-spend time siya sa pangamuyo, sa pagkumyon si Amay. Apang ito yung mga disciples nandito na sila, nagabot ang tama ka baskogin nga bagyo. Nagbakol banta nga kinulbaan ni sila. Mark 6:48. Nagnanong ila ginhimo. Kung magbasa kita din sa versikulo 48, nano ang nakita sa Ginoo diri? Mark 4, Mark 6:48. Tanaw naton kung nano ang ginhimo diri sa Ginoo sa mga abot siya tumabaskog nga bagyo sa ila. Verse 48 nagasiling ini, 48. Tag nakita niya, nag-refer ni kay Jesus, nakita niya sila nga ginbudlay sa paggaod, kayang hangin sumpong sa ila. Sa may ikapat nga bahin sang pulaw, nagkadto siya sa ila nga nagalakat sa dagat. Wow, mo pa ni mga tinalang ini, nakita niya. Ambo ko daw, kalayo sila to sa dagat sa Galilea. Diri siya sa sa duta mo, way siya maupod sa ila. Nakita niya kung makita niya nga ginapamahulay nila sa pagbugsay kay tama kabaskog sa balod, sa baskog sa hangin. Kag na anong ginihimo niya diri
Sa ginbasa naton, naglakat siya sa dagat. Jesus walking on the sea. You see, my friends, sa mga tao yang ay panagapati sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus, isa ini ka maligo na pagmatuod nga Ginoo kontrolado niya. Even the laws of nature are under his control. Naturally, kung magtapakas tubi, malunod kagid. Pero ni siya anak sang Diyos. Diyos ini siya nga napakatao nga makalakat sa iya. Kontrolado niya ang gravity, ang tanan-tanan, nga makalakat siya sa ibabaw sang tubi. And he walked. Sige, basa natin diri. Naglakat siya sa dagat. Buot siya kung tani magligad sa ila. Apang sa nakita nila siya nga naglakat sa dagat. Naguna-una sila nga bagat ini. Nga nagsinggit. Kay sila tanan nakakita sa iya kang nalisang. Apang sa leon nagpakighambal siya ka nagsiling sa ila, pakaligon ka mo, ako ini, dili ka mo madlok. Kang nagpalapit siya sa ila, kang nagsakay siya sa kayan, kang nagtunong ang hangin, kang naurungan sila sinako. Naguntat ang paguyop sa mapaskog ng hangin. Here we are. Gahong nga ginpahayag sa Ginoo sa ginbasa natin din sa siningas kasulatan. Nga nahimo niya ni kay nakita niya mo. Nakita niya ang ilang sitwasyon nga kung pabayaan lang sa magkalalunod sila. Pero naglakat siya sa dagat sa tubig. Nakat dito kagin pauntat niya ang mabaskog nga hangin. So God sees you, even you and me today. He knows our troubles. That is a very comforting truth. Subong sini, maluan sa Ginoo ang akong mga problema. Ang Ginoo na kay maluman sa problema nimo. Kay balo siya sa ginagyan nimo. You go to Him and ask Him to help you. Tagaan niya kasing kaalam kung anong maing bayo ngay mo nimo. Nga nagsaad siya nga mga bulig ni siya sa aton. Sa versikulo 9, sa Salmo Kapitulo 31, mabasa natin yung masunod ng verse 31, verse 9. Kaluuy ako, Ginoo, kayari ako sa kalisdanan. Ang akong mga mata, nagapalanguyos sa kalisod. Ang akong kalag, ang akong lawas man. Now, we come to the prayer of David here. David was in great trouble. Grabe ginagyan niya, tintunada natin na. Di ba lang? Handom siya, bisa na niya bata ito, naghandong patyon siya, si Absalom. Nalagyo na lang siya. Naglakat siya. Nagtabok siya dito sa Valley of Kidron, na naghibi. Amo na yung mga ginagyan ni David. Initanan, bunga man sa iya, grabe man yung pagpagsalain. Hindi malago-lago sa langin mo, David. He committed adultery. He murdered the husband sa itong babae nga nariyagan niya. Tigani ginani man niya ang mga bunga sa niya ginimo. He came to prayer. David was in trouble. And he went to the Lord and said, Lord, I am in trouble. Nabi ba, no? Ayaw niya palapit sa Ginoo. Sino niya, Ginoo? I am in trouble, Lord. Please help me. Pila sa ato nga naghimo sila nga nagpauta sa Ginoo na silang kita, Ginoo, hindi ginawa yung kimtangan ko, Ginoo, buligi ko. Kung kay saya, waya. Sali kita sa ikasarang nato, no? Kung mahimos lang kita, himulatan na sa aton kusog, sabay lo nga magpalapit kita sa Ginoo masilingkit and telling the Lord. No? You tell the Lord, Lord, I am in trouble. Instead nga magkumod kita, o kung himuunta, sagad lang para kita panugid sa iban sa problema naton. Paluiloy kita sa iban. Sabay lo nga magkanto kita sa Ginoo, magpangayos ang buli ka mas Lord. Grabe problema ko, Lord. Please help me. Amo nang ginhimo ni David. Sa versikulo 15 si David rin, kanto kita sa verse 15, ang akon tion yara sa imo kamot. Luwasa ako, Ginoo. Sa kamot sa akon makaway, kag sa mga nagahingabot sa akon, my times are in thy hand. Grabe man nga pahuna-huna ang ipamulong ni David. Ang akon tion yara sa imo kamot. Kay baloy ka o Diyos. Iba niya madalagan pa ya sa mga
fortune teller. Mamangkot to sa fortune teller kung anong ang ila swerte, kung anong matabo nila sa nga tuig. Bantay nyo ba mabagong tuig? Beginning of the new year, nalamo nagkanto sa psychic. Mamangkot na sila, anong matabo sa akong singa tuig? Iba niya makanto sa mga manog himalad, tanawon sa manog himalad ng mga linya sa imong tudlo ina ang malagko mo. Kung interpret niya kung anong matabo sa imo, kung pila na anong mga linya na may makalugan. Ang ilaya times, ang ilaya fortune, ang ila pabuton, dira, nasandig na sa mga tao nga kaangay sina. May man nato nila lang sila nga kontra nato na silang matao, ginaguma nato nila sila, ka nagapray kita nga ma-realize nila, iba niya, kadadlogin kadto sa horoscope. Kung tanong to, nano naman daw sa akong boss, amo nang ilag guide. But that is not what the Bible teaches. Our times, what's going to happen? Ang times ngayon, ang meaning niya sina is every event, every circumstance nga nagalibot sa aton. Inatanan, those are the times nga refer dira, are in the hand of the Lord. Dito kita dalagan sa iya. All the affairs, the details of our life, that's the meaning of the word times, is in His hand. Kagluyag niya nga matunaan kita nga magpalapit kita sa iya. Kaya mo ni siya magabulig sa aton. David said, Lord, all the things that will happen to me are in your hands. So I want you to guide me. Tuy-tuy ako, Diyos. Nakatulad ba siya si David sang nara siya sa kamot sang manugbantay, the shepherd, nga mo nagagiya, nagatudlo sa ila kundi sila makadto. Sa mga Salmo, Kapitulo 1, wala? Kapitulo 23. The Lord is my shepherd. He leadeth me beside the still waters. Amo nang aton Ginoo nagatuy-tuy sa aton. Hindi lamang sa karon, kundi man sa future naton. Natugyan ta na, Lord, my times, my future are in your hands. I am confident, O Lord, sa nagalakat ako, malapit sa imo, nagasunod ako sa imo. Wala ako sing dapat kadlukan because my times, my future, my events and circumstances nga nagalibot sa akon, yara ini sa akon kamot. Hindi bala matawag na, and that our future is in the hand of the Lord. We do not know what our future bring us. Sa ginasiling naton the repair me, but we know the Lord who knows our future. And we are secured in the hands of the Lord. Ini versikulo 16 matahuman ini, di ba? Padilaga ang imo nawong sa imo alagad. Luwas ako sa imo maligon nga paigugma. Make thy face to shine upon thy servant. That's a very lovely expression, beautiful expression. Kaya ginapangamuyo natin na masamin o Ginoo, ipahayag ang imo katahom pagi sa akong kabuhi. Let your beauty shine in my life, in my face. Hindi bala? Amo ni siling David. Adalaw gina mo na pakamuyo naton nga sa nagagawa kita makita sa mga tao sa palibot naton ang katahom ni Kristo. Nakita nila sa testimony ni Pacquiao sa napirdi sila. Wala siya iya magpangakig o magpamuyayaw. They saw the beautiful face sa face ni Pacquiao sa pagsiling niya, God is good. Sinapirdi siya. And he congratulated Horn, even congratulated Horn. And he said, God is good. When he did that, the beautiful face of Jesus Christ was seen in his life. He gave a wonderful testimony for the Lord. Kaya ba lumagita nga Diyos Espiritu, hindi ba? That God is a Spirit. Tinanong ginimo sa amay, ginpadala niya yung bugtong anak, nagsulo binis ang dagway sa tao. The Son of God, Jesus Christ, became man. And when He became man, we saw the face of God in the person of Jesus Christ. Hindi ba? Jesus Christ is God with a face.
mga disciples sa tuanay, sa sulod ng 3 ka tuig, gupo sila sa Ginoo. They saw the face of Christ. Diyos nga nagpakatawo. That's why, masami, manugwali na kasiling, if you want to hear the voice of God, you listen to the voice of Jesus Christ, because He's God manifest in the flesh. Listen to Him. If you want to see the face of God, you look at the face of Jesus Christ, because Jesus Christ is God manifest in the flesh. Diyos ini siya nga nagpakatao sa isa lamang katinutuyo, agud luwason kita, agud bayaran ang atong mga salat. So great God is. And verse 19 sa kapitulo 31, o daw ano kadako ang imo pagkaayo, ngagintigana mo sa mga nagakahadlok sa imo, ngaginhimo mo sa mga nagadangop sa imo, sa tubangan sa mga anak sa mga tao. Oh, grabe, Mas David, in spite sa muna itong grabe nga pagtilaw sa katapusan na inyong ginhimo, nagadayaw siya ka nagasimba sa Ginoo. He said, how great is thy goodness, O God. Why siya magpangibabaw ang mga budlayang ginagyan niya? Why siya masiling ginubaw nga muni sa katapusan nakita niyang kaayos ang Diyos sa tunga sa mga mabudlay nga pagtilaw ang ginagyan niya. Kag nasiling siya, Lord, truly thou art a great God. Meaning to say, ginoono niya ang Ginoo. So marami man ngay muna natin sa nagapamalandong kita sa nga bayan sa sulatan. Let us be sure that we honor the Lord. Kag importante man nga himuon naton sa nag-experience kita sa kaayos ng Diyos nga kabay pa nga sugiran man naton iban sa kaayos ng Diyos. Tell other people about how great God is. How powerful He is, how good He is. You tell people, mga sugatan ni Masdaran, sugiri sila. Kita mo nang inahimo sa mga tao sa ilang mga birthday celebration, tipuno na niya, magkilala niya, kamatindog na siya. Ang Ginoo maayo sa ako, ginatag ko ang himaya sa iya. Let the redeemed of the Lord say so. Siling niya sa mga salmo. Pero pilala nga yan ang sugiran natin. Mamangkot ako sa imo singad lang. Madamo mo lang ang tao na sugiran mo sa kaayos ng Diyos. Lain na nato niya. And not so many people talk about the goodness of the Lord. Not so many. Ang inasugid lang nilang, ila kagulingon lang. May mga taong sugataon na hindi mo na hindi ka nakasalot, storya niya. At ano lang inasugid niya, parte sa kagulingon niya. Hindi tungod sa Ginoo. And when was the last time you talk to someone about the Lord? When was the last time? Nakasugilan na ikaw sa tao kasing abi mo Ginoo maayogid mo. Maayogid ang Ginoo. Kaya makatestify ikaw sa iya. Ang ginluwas ikaw sa Ginoo, ginpatawa ni mo sala. Ang Ginoo naghatag mo sa kalinong sa imo kabuhi. Sa pagkatao mo sa nga lesson para sa aton sa snigit nga adlaw. Magabian kamay pang napresyan yun yung malahalon ng leksyon kamaturan nga nakuha naton sa mga Salmo Kapitulo 31. Mga pulong nga nagikan nagkawas sa mga bibig ni David na nangin pagpagamayo sa aton. Salamat sa inyo pabulog sa ako nang ginawang pagmayo sa inyong tanan.